My message is a verse found in Ephesians 5:15 to 17. It's a very short verse. Ephesians 5:15 to 17. And I will just cut it short. Basahin ko. Here's how it sounds. Be very careful then how you live. Therefore, do not be foolish. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Napakasimple po nung talata. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity. Therefore, do not be foolish. So pagka hindi ka marunong mabuhay, hindi ka careful sa buhay, you become foolish. But instead, understand what the Lord's will is. Okay. So, tatlong bagay lang ang nais kong kailangan talaga ipagawa na yung Sunday School dito sa likod eh. At para hindi natin naririnig yung ng mga. Alright. So tatlong bagay lang ang sinasabi ng talatang ito. And let's just dive in as much as possible and let's make this a bit quick. Number 1 is be careful. Then how you live. Be careful. But ano ibig sabihin ng word na yon? Na be careful how you live. Well, the main point na ini-stress about this sa atin dito is this. So bakit dapat tayo mag-ingat daw kung paano tayong lumalakad, kung paano tayong nabubuhay. The word minsan ginamit is be circumspectfully. Kung baga circumspect, ibig sabihin ay talagang nakalinya siya. So hindi ka aalis doon sa linya or hindi. So be careful how you live. Which means, ganito lang. We must treasure our time. Dapat pagpahalagahan natin ang oras natin kasi ang oras ang isang bagay na napakahalaga, hindi lang natin iniisip sa buhay natin. Be careful how you spend your time. Be careful. So, pwede mong i-spend ang time mo, pero hindi mo pwedeng i-save ang time mo. Pwede ba? Pwede ba? Can you save time? Pwede ka bang mag-iipon ng time? And then pagkatapos gagamitin mo bukas? No, whether you like it or not. Pagka hindi mo ginamit ng maayos ang time mo, definitely mauubos din yon. Hindi nadadagdagan ng time, hindi nababawasan ng time, hindi ka pwede mag-ipon ng time ngayon para magamit mo bukas. Definitely not. So whether you like it or not, yung napakahalagang time na yan will just pass kung pababayaan natin. And so, ang salita sa atin dito is, treasure your time. Why? Because time is short. Time is short. Psalms 39, 4-5. Look at this. Psalms 39. Yung iba sa inyo, masyadong mapag-aksaya sa time na hindi na alam na napakaikli lang ng time. Ang sabi, show me, O Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting is my time, my life. Let me know how fleeting is my life. You have made my days a mere handbreadth. You have made my days a mere handbreadth. Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin? You have made my days a mere handbreadth. Ang handbreadth po, ibig sabihin, ginawa mong isang dangkal. Ayan, handbreadth. Ibig sabihin, isang dangkal lang ang buhay ko. Gaano kadami? Isang dangkal. Isang dangkal, ganyan lang kaikli.
The span of my years is as nothing before you. Each man's life is but a breath. Isang hininga lang. Isang parang vapor na makikita mo and then pagkatapos hindi mo na makikita kailanman. That is life. Kanya sabi doon, ipaalam mo kung gaano kaikli ang aking buhay. Ang haba ng aking buhay ay parang isang dakot lamang, is a handbreadth. Bawat tao ay parang hininga lamang. Verse 90:10, look at this, verse 90:10. Psalms 90:10. Look at this. 90, 10. The length of our days is 70 years. Sino mas mahaba buhay? Babae o lalaki? Ha? Babae. Alright. So, saying 70 years din sa lalaki yun. The length of our days is 70 years. 70 years na po ako sa April. So, I guess, mukhang na-consume ko na. The length of our days is 70 years or 80 if we have the strength. Yet, their span is but trouble and sorrow. So, pagka yung mga sa inyo, yung gusto pang mas mahaba sa 80, puros problema na yan. So, kung habang humahaba ang buhay mo, walang gift na ibibigay sa iyo, kundi haba ng trouble and sorrow, sabi dito sa aklat na yun. For they quickly pass and we fly away. So parang yung 70, mahaba naman, Brother Roger, bakit sabi mo maikli? Pero hindi, kahapon lang, 20 anyos lang ako eh. Ngayon 70 na. So you could just imagine kung gaano kabilis. Talagang alam mo, ang time depende sa sitwasyon eh. Kung paano malalaman mahaba ang time o hindi. For example, nung si Gina nililigawan ko noon, ako po'y dumadalaw sa kanila ng alas 12 ng tanghali. Makakita ka naman ng dumadalaw ng alas 12 ng tanghali. Ako po yun. Guess what? Kung ano oras ako umuwi. Naikwento ko na sa inyo to eh. Umuwi po ako alas 2 ng madaling araw. Mantakay mo tulog na lahat ng tao eh. Nag-uusap pa kami alas 2 ng madaling araw. At kadalasan pa po, sinasabi nga, kadalasan, pag uuwi na ako, ayaw na umandar nung sasakyan ko dahil napaglaruan ng mga bata, nabubuksan yung ilaw. Kanya, yung dalawang kapatid niya po, siguro busit na busit sa akin dahil ginigising pa ni Gina para magtulak ng sasakyan para umandar yung sasakyan ko at makauwi. Pero hindi namin nararamdaman. Hindi ko alam si Gina, no? Pero siguro si Gina rin may kasalanan din eh. Bakit? Ayaw niya akong pauwiin. Bakit nga ba napakaikli? Parang hindi mo nararamdaman yung oras pagka ang gusto mong ginagawa mo, gusto mo. Parang napakaikli, hindi mo alam eh. So ganun katindi, kung gano'n ka-short ang time, hindi mo namamalayan. Pero may pagkakataon na mahaba. For example, pagka nasa ospital ka at yung mahal mo sa buhay inooperahan, parang napakatagal ng oras. Na gusto mong matapos at pala malaman mo kung kamusta na o ano, pero maghihintay ka ng ilang yung oras doon ay humahaba. Pero still, ang sabi dito, treasure your time, be careful of what you do in life, kasi minsan, hindi natin nalalaman na wala na pala. Wala na pala. So, sabi sa 90 verse 12 din, turuan mo kaming bilangin ang mga araw ng aming buhay upang magkaroon kami ng pusong may karunungan. So, dapat talaga matuto tayong magbilang. Hindi ng taon, kundi ng araw natin. Bilangin nyo yung araw nyo. Bakit? Para daw magkaroon kayo, we may gain a heart of wisdom. That we may understand how short time is and that we are to be careful in how we walk. And we are to treasure our time. Di ba, kagaya nung lalaki, na sabi niya, nagpagawa siya ng malaking bangan, pagkatapos ng umani ng marami, pinagiba niya yung mga maliliit niyang bangan, nagpagawa siya ng malaking bangan. Sabi niya sa sarili niya, marami ka ng pag-aaring nakakamalig sa maraming taon. Ang sabi niya, magpahinga ka, magpahingalay ka, kumain ka, at uminom ka. Matapos sinabi, marami ka ng pag-aaring nakakamalig. Ano sabi ng Diyos? Ikaw ang nahaling.
Sa araw na to, kukunin ko ang kaluluwa mo. Mapapasa kanino kaya? So in other words, kahangalan. If you think na ikaw ay mabubuhay ng mahabang panahon, nagkakamali ka kasi bukas, pwedeng wala ka na. And hindi mo iniisip ang ginagawa mo. So life is valuable because it is short. We only have today. We only have today. The second words dun sa Ephesians 5 is, make the most of every opportunity. Sa ibang translation, redeeming the time. Make the most of every opportunity. That's redeeming the time. Bakit iniisip ko yung word na redeeming? Ano ibig sabihin na redeeming the time? Parang bang ibig sabihin ibabuy back mo yung time. It's paying back time. And that's the word redeeming. And as a translation, it makes the most of every opportunity. Why? Because the days are evil. So dapat you have to make the most of all opportunity because the days are evil. And that is true. Maski sa panahon natin ngayon, sa panahon natin, hindi gumanda mga, still the days are evil. Ako po, araw-araw po ako, walang patlang, nanonood po ako ng ABS-CBN TV Patrol, walang ano yon. Pero nandun pa rin yung may pinapatay, may nire-rape, may nanloloko, may, you know? And sometimes parang hindi nagbabago. And I think hindi magbabago kailanman kasi matagal nang sinabi at sinulat ito ni Pablo that we are to make the most of every opportunity of our time because the days are evil. The days are evil. And sometimes ginagamit ni Satanas ang time natin para wasakin tayo at para hindi tayo kailanman may ayos ang buhay natin. Mantakin nyo, ganong time is wasted sa mga maling mga gawa. Sana walang masaktan sa inyo dito. Doon sa may mga tao na inuumaga ng sugal, andun sa gabi, pagkatapos madaling araw na, nandun pa, anong waste, anong klaseng pag-aksa ng time yon? Bakit sa dami naman ng pwede mong gawin bakit ganun? O kaya addiction. Bakit may mga tao na ngayon na talagang sinisira at inuubos ang time nila sa pag-inom, sa mga bisyo. Bakit? Ba't kinakailangan? O kaya, ito maganda to. Yung sinisira niya yung time niya, iwasan, alis siya sa bahay para lang makipag-chismis sa magmamarites. Magtaka mo, iiwan yung bahay. Gagawa sa bahay. Napakarami gagawin sa bahay. Just para lang, kailangan malaman ng mga kaibigan ko to. Itong scoop na to. Grabe. O marami rin, inaaksya yung time nila sa worry. Sa mga kabalisan sa buhay, iniisip yung hindi pa nangyayari, iniisip yung mga, yung mga negative sa buhay nila. O yung iba, wasted on things that does not matter. Walang katuturan. Ewan ko, pero ngayon nung araw wala namang cellphone, ano? Ngayon parang hindi na mabubuhay yung tao ng walang cellphone. Ano ginagawa? Nagpe-play lang ng LM. LM ba yun? LML. Laro lang, nalaro doon sa cellphone. Walang ginagawa, wala. Yung mga kabataan ngayon, ganun na ang trend. Hindi mo na pwedeng, basta pag wala silang ginagawa, nandun sila sa cellphone. Yun ang mundo na nila. Hindi na sila nakakapaglaro ng yung tumbang preso. Hindi nyo alam yun. O kaya patintero. Napakaganda ng patintero nung araw. Pero hindi ko alam kung na-play niya. Wala na. It's definitely, naando na lang sila sa isang maikling, maikling kahon na nandun na lahat ng time na ginagawa nila sa buhay nila. Basta pagdating sa eskwela, pagdating sa bahay, wala nang nasa isip. It's just waiting. That does not matter.
Now, minsan sa insidente sa panahon ng Panginoon Jesucristo ay nagpunta siya kay Lazarus na kaibigan niya. Ando si Mary at si Martha. And then si Kristo nagturo doon. Nagturo. Now look at this. Si Martha, dahil nakita niya may mga guests, may mga apostol na kasama si Jesus Christ, so ang ginawa pa lang ni Martha ay naghiwa-hiwa na ng mga gulay para magluto. Pero si Maria, hindi mo nalaman na kung kay Martha, ang salita niya kay Maria ay tamad. Kaya si Martha, si Maria, naupo lang doon sa tapat ni Kristo at siya nakikinig ng mga sinasabi ni Kristo. Kaya samantalang nag-iisa siya doon. Oo nga naman, maraming bisita. Dapat nga si Maria dapat tumutulong doon. Ano? So nung hindi na siya makapagtiis at napapagod na siya, sabi ni Martha, Panginoon, kay Kristo siya lumapit. Kay Kristo siya lumapit. Ang sabi niya, Panginoon, utusan mo nga naman si Maria na tulungan ako doon sa paghahanda ko ng pagkain. At napapagod na ako. Dapat ang sagot ni Kristo, inaisahan niyo ano? Maria, tulungan mo naman yung kapatid mo. Siguro ganun ang nasa isip natin eh. Dahil kasi dapat naman kailangan niya ng tulong eh. Tulungan mo naman. Wala. Pero ang sagot ni Kristo is different. Parang sinasabi niya, if you should know what is the most important and every opportunity, pinakaanong mahalaga is this. Sabi niya, Martha, Martha, maraming bagay ang inaalala mo. Ngunit iisa lamang ang kailangan. At pinili ni Maria ang mabuti. Grabe. Martha, Martha, maraming bagay ka. Masyadong nag-aalala ka sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. At pinili ni Maria ang mabuti. Anong ibig sabihin nun? Pag may opportunity ka na makinig ng salita ng Panginoon, that is the most important thing. So dapat tayong lahat ay halos kagaya ni Martha. Busy sa maraming bagay, but missing the one thing that matters most. Yeah, that matters most. And the third thing na sinasabi sa atin ng talatang ito is understand what the Lord will is. So, in living, in treasuring our time, we must have that in mind of understanding what the Lord will is. So do not be foolish, but understand what the Lord will is. Dapat alam mo, for example, kung alam mo ang in-expect sa'yo ng parents mo, ano gagawin mo? Eh, siyempre yung in-expect ng parents mo. Dahil kasi yung mga expectation ng parents natin makagraduate ka bilang isang inhinyero. Mga ganun, di ba? Di ba? Pagka nag-aaral tayo. Paano kung ang inuwi mo sa halip na certificate, certificate ng graduation ng BS in Civil Engineering, marriage certificate naman yung inuwi mo. Gano'n namang mangyayari ni hindi ka nakatapos, absent ka lang pala na absent. Samantalang sinusuportahan ka ng magulang mo. Yung expectation ng nanay mo is going to break her totally. Kung yung teacher mo, nagbigay siya ng assignment, ano ina-expect? Alam mo naman ina-expect ng mga teachers, right? So dapat gawin mo yung mga assignments mo, maging responsibility ka sa lahat ng mga pinag-aaralan mo, alright? So ganun din, if we know what our boss expect us, so dapat gagawin natin yung ini-expect nila sa bawat. Shouldn't we also know what God expects us? Anong ini-expect sa'yo ng Diyos? So yun ang kulang. Napakaminsan haling din tayo dahil hindi natin iniisip kung gaano ang mga bagay na ini-expect sa atin ng Panginoon. We have been given everything that we need. We have been given everything na kailangan natin sa buhay natin. What is that? Salvation, everything that you need. Everything. Grabe. So, number one is establish your priorities. Ano nga ba dapat unahin? Ano una? Trabaho? Yung iba sa inyo, nagkakandara pa sa trabaho. Nalilimutan na lahat. Mata ng Diyos, nalilimutan. Alright, let's establish priorities. Alright? Ask yourself, what matters most? Sabi ni Christ,
This is what matters most. So, ang una-una dapat is God should be the priority of the life. God, alam naman ninyo yun. Seek first His kingdom and His righteousness, and all other things will be added unto you. So, anong ibig sabihin ganyan? So, let it guide your decision. Let the priority of God in your life guide your decision. Shape your schedule. Let it affect your relationship. And let worship be non-negotiable. Ano ibig sabihin nun? Every Sunday, wala dapat compromise yung Sunday. Dapat, whatever happens, bumagyo man, ano pa, magkaroon man ng epidemic, magkaroon man ng whatever situations in life, hindi ko pababayaan ang araw ng pagsamba ko, paglinggo. Of course, sasamba ka rin every Monday hanggang Saturday, pero kasi iba yung corporate worship wherein we sang songs of praise and worship. Iba yun eh. So that should be the priority of our life. God should be. Let it be a priority of life na hindi pwedeng sa New Year to magsisimula. Hindi pwedeng mag-absent pag Sunday morning. Pero lang pag may sakit na hindi na kayang maglakad at hindi tumayo. Pero kung halimbawa kaibigan lang, halimbawa trabaho lang, halimbawa grabe. Tingnan nyo mga pagpapalat binigay sa inyo ng Panginoon. Hindi dapat ma-waste, hindi dapat. Be careful. You have to be careful how you walked. Make the most of your opportunity and know what the will of God is. That's the priority. It's establishment ng priorities. The second is this. Your family. Your family. Susunod na pinakamahalaga yan sa buhay nyo is the family. Napakabibilis lumaki ng mga anak nyo. Pag pinabayaan nyo yung bonding sa family na yun hanggang sa lumaki siya, wala na silang pakialam sa iyo. Kanya hanggat lumalaki at maliliit sila. Do everything in your power na talagang ipakita sa kanila ang priority mo sa buhay nila. Mga sila Rina nung araw napakaliliit pa eh. Minsan nananalangin si Gina, panalangin niya daw wag na sana lumaki yung mga anak niya. Alo, wawa naman, wag na lumaki. Hindi tuloy lumaki. Pero ang emphasis niya, gusto niyang magtagal yung bang bonding nila nung sila ay maliliit. Yung iba sa inyo, minsan na-miss yun. Kasi ilang panahon lang talaga, pag nag-eskwela na yan, bihira mo nang makikita. Pag sagami mo na lang. Pag ikaw busy pa, hindi mo na sila. So, establish, mag-bond kayo, mag-vacation kayo, kumain kayo sa restaurant sa palengke. O kaya sa Jollibee, kung medyo, o kaya sa McDonald's. Pero kung wala, pwede na dyan sa restaurant sa palengke, mura lang naman doon. Ibahan mo sila, bilhan mo lang kahit na ano lang na meron ka. Basta ang importante, nagpapahalaga ka sa pamilya mo. Huwag mong ipagpalit ang pamilya mo sa sorority o fraternity mo. Huwag mo sila ipagpalit sa mga kaibigan mo. Huwag mo sila no, wala dapat kapalit. Basta't yung pamilya mo, meron ako schedule sa pamilya ko, hindi ko pwedeng yung mga birthdays nila, alamin mo, isulat mo kung medyo ulyanin ka, lagay mo doon sa cellphone mo, sa mga reminder mo, basta't birthday nila, hindi mo sila ilalabas. O kaya ipaghahanda, o kaya, grabe. Yung iba sa inyo, namimiss yan. Kaya minsan, napakalayo ng mga anak natin sa atin is because hindi natin sila binigyan ng pagpapahalaga sa oras natin. We have all the time in our lives, pero bihira. At yung pananalangin sa gabi ng pamilya, dapat mahalaga din yun eh. I-emphasize sa kanila yung kahalagahan ng panalangin. Ihalin kayo mga anak ko. Magkaminsan nga doon sa pagkain lang, nakakalimutan pa. Magandang masarap kasama ang ang buong pamilya mo sa panalangin, kahit na paanong panalangin yon. Napakalakas nun. That's the second priority.
And we have the third. The third priority is work. Pagka ang priority is work, maging excellent employee ka. Ganun lang ang ibig sabihin. Be the best employee there is. So hindi kayong, kahit naman di ako magtrabaho, kikita naman din ako. Meron namang kinsenas at katapusan. Mali yun. Kasi Kristiyano ka. Kasi anak ka ng Diyos. So dapat pagpapahalagahin, maging tapat ka sa employer mo. As if ang pinaglilingkuran mo daw ay ang Panginoong Hesukristo. Dapat ganun talaga. Ganun, that is the will of God in our lives. And we have to establish these priorities that we may redeem time. Alam mo, merong dalawang kaaway talaga lang ang time. Alam niyo yun? Ito, sabihin ko. It is regret over the past. Yung mga regret sa nakaraan. Karaming nabubuhay doon. Yung mga failures, doon siya nakatuon. And, worry about the future. Mantakin mo. Worry. Hindi pa nangyayari, nag-worry ka na. And then palagi dinadala mo yung mga nakaraan na mga kamalian at pagkakamali at sama ng loob at mga problema nung nakaraan. Tapos na yon. Kaaway ng tamin pagka doon ka nag-focus. At saka marami sa inyo yung you want this. Ewan ko nangyayari sa inyo. Meron kayong, many live in the game called I wish it were. I wish it were. I wish I had done this. I wish that didn't happen. I wish things were different. Baka mamaya malagay pa doon, sana yung isang boyfriend ko na lang ang sinagot ko. Kapag ka doon ka nag-tribe at pinag-isipan mo, winawasak mo yung oras mo. God calls us back just today. Walang tomorrow. Walang nakaraan. Just today. Diyan ka nilagay ng Diyos. So this moment, this opportunity, kinakailangan we must treasure our time. We must make the most of every opportunity and most of all understand and follow God's will in our life. If you want to live and start to live and renew your life in 2026, know the will of God. Live today in a way that honors Christ. And that's it. Let's all stand up. The Father in heaven, January is the start of the month in 2026. And we're about to take our first step in our new life. Father, help us to treasure our time. Because truly life is short. Life is short. Ang tanging ito lang ang pagkakataon namin para iayos ang buhay namin. Sana wag naming aksyahin, sirain ang mga oras na natitira pa sa buhay namin. Because sooner or later, either death will come or Christ will come. Help us to make the most of every opportunity in our life, Father. Sana maging marunong kami. Makita namin ang mga opportunity ito na magbibigay ng honor o pagtaas ng iyong pangalan. Sana gawin namin ng maayos base sa mga bagay na pinagkakaloob mo sa amin. And also, Lord, help us to understand your will in our lives.
Help us to understand your plan in our lives. Kasi ito dapat ang maging giya namin sa buhay. Your will, your words sa bawat isang buhay namin. That we may be wise and mature and perfect in your sight. Father, we honor you as you are the I am that I am. The Yahweh of the old. Elohim of Genesis as well. So Father, sa 2026, pagka na riyan ka sa tabi namin, we will never need anything because you are what we need. Tama po si David sa kanyang Psalms, the Lord is my shepherd, I shall not want. Because you will always provide whatever we need, both physical, spiritual, emotional, everything. And we thank you, Father, for always being there with your children. We honor you. We honor you, Father. Your name, your words, your wisdom. And this is our prayer in Jesus' name. Ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, ang bawat pangangailangan natin para sa taong 2026 na handa niyang ibigay sa bawat isa because He is rich and He is generous. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo na namamalagi magpakailanman. A love that's so deep na hindi natin kayang sukatin ang lalim, ang taas, ang lawak. At ang tanglaw at ilaw ng Espiritu Santo ang siyang maging manguna sa atin sa susuungin nating taon na 2026. Amen.